Chris Aquino, tuluyan nang nanghihina. Maibabalik pa nga ba ang dating sigla o tuluyan na itong lalamunin ng kanyang karamdaman? Si Chris Aquino, ang tinaguriang Queen of All Media, ay kilala sa kanyang matalas na dila, malalaking proyekto at pagiging bukas sa kanyang personal na buhay. Minsanan na lamang makita ang muka sa mga telebisyon o sa mga social media. Ang dating nooy yumayabong na career, ngayoy may malubhang karamdaman. Pero paano nga ba siya napunta sa kasalukuyang kalagayan? Bakit ang dating masigla at makapangyarihang Chris Aquino ay ngayoy nasa bingit ng panghihina? Ano na nga ba ang pinakahuling update tungkol sa kanyang kalusugan at mga kontrobersya? Yan ang ating aalamin. Noon, si Chris Aquino ay isang makapangyarihang personalidad sa industriya ng telebisyon at pelikula. Kahit saan mo siya tingnan, mapa talk shows, pelikula, endorsements, nariyan siya, bumibisita sa iba't ibang bansa, nakikipagkita sa mga sikat na personalidad, at patuloy na nagpapatunay ng kanyang impluensya. Ngunit sa nakalipas na ilang taon, biglang nagbago ang kanyang kapalaran. Nag-umpisa ang matinding pagbabago sa kanyang buhay nang maging lantad ang kanyang mga problema sa kalusugan. Unti-unti siyang lumayo sa spotlight at mas piniling mag-focus sa kanyang gamutan. Mula sa pagiging isang energetic na host at actress, siya ngayon ay isang babaeng patuloy na nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Hindi lamang ito isang simpleng sakit na madaling gamutin. Napilitan siyang lumipad patungong Amerika upang doon ipagpatuloy ang kanyang gamutan dahil sa kakulangan ng sapat na lunas sa Pilipinas. Ang kanyang katawan ay tila nagrebelde laban sa kanya at bawat araw ay isang panibagong pagsubok. Ano ang sakit ni Chris Aquino? Maraming beses nang nagbahagi si Chris ng detalye tungkol sa kanyang kondisyon at sa bawat update ay tila mas lumalala ang kanyang sitwasyon. Nanganganib ang kanyang kalusugan. Si Chris ay may ilang autoimmune diseases na ibig sabihin ay mismong immune system niya ang sumisira sa kanyang sariling katawan. Ilan dito ay ang autoimmune thyroiditis, isang sakit kung saan inaatake ng immune system ang kanyang thyroid na nagdudulot ng matinding panghihina at pagbaba ng timbang. Chronic spontaneous urticaria, isang kondisyon kung saan bigla ang lumalabas ang matinding pantal at pamamaga sa kanyang balat na sobrang mahapdi at makirot. Lupus, isang sakit kung saan inaatake ng immune system ang iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng balat, kasukasuan at internal organs. Sa kasalukuyan, may bagong dagdag sa listahan ng kanyang mga karamdaman. Fibromyalgia, isang malalang kondisyon na nagdudulot ng matinding pananakit sa buong katawan at matinding pagkapagod. Polymyositis, isang sakit na inaatake ang muscles na nagdudulot ng panghihina at hirap sa paggalaw. Mixed Connective Tissue Disease, MCTD, isang kombinasyon ng iba't ibang autoimmune diseases na unti-unting nagpapahirap sa kanyang katawan. Dahil sa mga sakit na ito, bumagsak ng husto ang kanyang timbang. Ayon kay Chris, dumating siya sa punto na halos butot balat na lamang siya, dahilan kung bakit hindi na niya kayang bumalik sa trabaho. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang lumalaban. Umiinom siya ng napakaraming gamot, sumasailalim sa iba't ibang medical treatments, at pinananatili ang kanyang pananampalataya na balang araw ay gagaling siya. Kahit nasa malubhang kalagayan, hindi pa rin nakaliligtas si Chris Aquino sa kontrobersya. Kamakailan lamang muling napag-usapan ang kanyang buhay pag-ibig matapos mapansin ng mga netizens ang hindi na nila pagiging close ni Mark Leviste, ang lalaking minsang napabalitang kanyang kasintahan. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang lalim ng ugnayan ni Chris sa anak ni Mark na si Ronin Leviste. Bagamat hindi naging matagumpay ang relasyon ni Chris at Mark, tila nagkaroon ng espesyal na koneksyon si Chris kay Ronin, na patuloy siyang inaalalayan sa kanyang laban sa sakit. Nagbigay din ng update si Ronin tungkol sa kanilang huling pagkikita kay Chris. Sa kabila ng matinding sakit, si Chris pa mismo ang nagluto ng isang espesyal na hapunan para sa kanila, na patunay na kahit nahihirapan na siyang kumilos, gusto pa rin niyang ipakita ang kanyang malasakit sa kanyang mga mahal sa buhay. Isa pa sa pinaka-latest issue tungkol kay Chris ay ang napabalitaang kanyang doktor na naging ex-boyfriend na rin. Matatandaang nagkaroon ng issue tungkol umano sa paninira ni Chris Aquino
sa kanyang doktor na ex. Nagsorry naman si Chris Aquino sa kanyang ex-boyfriend na si Dr. Mike Padlan at sa kanyang pamilya matapos ang isang controversial na post tungkol sa kanilang hiwalayan. Ayon kay Chris, hindi niya agad nailahad ang buong katotohanan, dahilan para magdulot ito ng hindi pagkakaintindihan. Nilinaw niyang binayaran niya si Dr. Padlan bilang travel doctor noong 2022, ngunit hindi ito ang doktor na sumama sa kanya sa Houston. Gayunpaman, kahit hindi na siya nagbayad, ilang beses pa ring bumiyahe si Dr. Mike sa LA para kumustahin siya. Dahil dito, inamin ni Chris ang kanyang pagkakamali at hayagang humingi ng paumanhin. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, pinasalamatan pa rin niya si Dr. Padlan sa pagmamalasakit nito, lalo na noong nasa pinakamatinding yugto siya ng kanyang sakit. Sinalaysay niya kung paano ito naging sandalan niya sa usaping medical, lalo na't dumaranas siya ng matinding fatigue, kawalan ng balanse, at biglaang pagkahilo na nauuwi sa pagbagsak. Sa kabila ng kanyang pagiging matapang sa harap ng publiko, ipinakita ng kanyang paghingi ng tawad na si Chris Aquino ay isang taong handang aminin ang kanyang pagkakamali, lalo na sa mga taong minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit higit pa rito, ang isang matinding kontrobersya ay ang mga haka-haka kung bakit tila biglaang lumala ang kondisyon ni Chris. May mga speculation na ang kanyang sakit ay maaaring na-trigger ng mga stress na dulot ng mga personal na laban na kanyang pinagdaanan. Sa loob ng maraming taon, sanay ang mga tao na makita si Chris na lantad sa kanyang buhay. Mula sa kanyang mga heartbreak, sa kanyang karera, paging sa kanyang mga personal na problema. Ngunit ngayon, mas pinili niyang ilayo ang sarili sa social media. Ayon sa kanya, hindi na niya kayang harapin ang toxic na mundo ng showbiz at social media habang siya ay dumaranas ng matinding karamdaman. Mas nais niyang ituon ang kanyang natitirang lakas sa kanyang gamutan at mga anak. May ilan ding mga haka-haka na unti-unti nang nauubos ang kanyang kayamanan dahil sa patuloy na gamutan. Ayon sa ilang ulat, napakamahal ng kanyang mga treatments sa Amerika at dahil wala siyang trabaho ngayon, unti-unting bumabawas ang kanyang savings. Bagamat hindi pa ito kumpirmado, may mga nagsasabing malapit nang maubos ang kanyang yaman kung magpapatuloy ang kanyang matinding gastusin sa pagpapagamot. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, si Chris Aquino ay nananatiling isang matapang na babae. Hindi pa siya sumusuko at patuloy niyang ipinapakita ang kanyang tapang sa kabila ng sakit. Ngunit ang tanong, hanggang kailan siya mananatiling malakas? Mapagtatagumpayan pa kaya niya ang kanyang mga sakit? Isa lang ang tiyak, kahit anong mangyari, mananatili siyang isang malaking bahagi ng kasaysayan ng entertainment industry sa Pilipinas. Isa siyang reyna na kahit naghihingalo, patuloy pa ring lumalaban. Ano sa tingin mo? May pag-asa pa ba si Chris Aquino na bumalik sa showbiz? Or ito na ba ang katapusan ng kanyang makulay na karera? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.